salita ng Panginoon, ay akin pong ipapakilala po sa inyo ang ating speaker today, no, sa ating pong first part of our program for our 5th year anniversary dito po sa lugar po ng Al-Ain. And I would like to remind everyone na sa pagsimula po ng ating program to avoid po ng anumang kung may preaching po sa harap, dapat wala preaching. Amen. And I would like to call the attention of the ushers to maintain po yung kaayusan po dyan sa likod. No, you have already your task na napag-usapan natin. At ngayon po umaga ay gusto po pong ipaalala sa inyo ang ating speaker. No, siya po ay si Pastor Cesar M. De Los Santos. Sa mga taga-Al-Ain, siya po ay kilala nyo na. Even sa mga brethren po natin sa iba't ibang congregation sa UAE. Siya po ay naglilingkod po dito po sa Al-Ain, sa Al-Ain Baptist Church. Ang kanya pong sending pastor po ay ang yumaong Pastor Mario Rinola. Siya po ay nasa langit na po ngayon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang buhay na ipinagamit po na marami po siyang naabot. No? And I remember Pastor Rinola, siya po yung ating naging speaker sa Love Banquet sa Ras Al Khaimah. I think 2021, Pastor, o 2020... After pandemic po 2020. Opo, kasi nakasabay ko po nung si brother, kasabay kami sa ADNOC. Isa pa lang pupuntahan namin. Hindi kami magkakilala. Okay, at ang kanyang pong sending church ay ang Lighthouse Baptist Church sa Abu Dhabi. They were sent in their first mission sa Musafa noong pong taon 2002. No, ang kanya pong second mission sending ay ang Al-Ain po, ito pong lugar po ng Al-Ain. Ito po ay noong September 17, 2004. Ibig sabihin po, after 2 years, sila po ay nasend, after Musafa, sila po ay nasend na po dito po sa Al-Ain. That was September 17, 2004. Kaya meron silang dalawang celebration pastor po. Yung mission, September 17, ito po yung unang pagkakataon din, ay hindi pala una, para tatlong pagkakataon pastor na naka-fellowship po kayo. And they were organized as a church noong November 4, 2011. No, actually po yung November 4, same date po tayo, Pastor. Nung kami din po ay isinend po dito sa Al-Ain, no, ng CBCMMI Ras Al Khaimah. That was November 4 also. Kaya buti na nag kami ng buong CBCMMI kasi po lahat ng celebration namin noon is lahat November. Pastor na November, tapos December. Kaya napag-usapan po namin na maghahati-hati na lang every quarter. And thank God dahil kung parehas tayo November 4, hindi tayo pwede mag-imbitahan. At salamat po kay Pastor Cesar sa mga hindi po nakakaalam. Nung nagsimula po ang Al-Ain outreach po, dito po sa lugar po ng Al-Ain, ang unang speaker po namin online ay wala pong iba kundi si Pastor Cesar. That was during pandemic. Na yan ay Zoom. May libre pa doon 45 minutes, Pastor, Kaya walang ibang choice si Pastor kundi mag-preach lang ng 45 minutes. Kasi mamamatay na yung Zoom after 45 minutes. And after that was history. Noon na tayo po dito sa lugar po ng Al-Ain. And every celebration, sila po ay kasama natin, nag-support po sa atin. Kaya Pastor Cesar, sa mga kapatiran po, salamat po sa inyo. No, bago ko po tawagin si Pastor Cesar, actually ako po yung masaya na malungkot, Pastor. Masaya po kasi sa wakas sa aking pag-iibita kay Pastor na paunlakan po tayo. Malungkot dahil alam natin si Pastor umuwi po ng Pilipinas para po sa kanyang nanay. Na para po sa birthday po ng kanyang nanay. Kaya masaya na malungkot dahil hindi nakapiling yung kanyang nanay. Masaya po dahil kapiling namin kayo, Pastor, dito. No, and I hope that wala man doon si Pastor sa Pilipinas to celebrate the birthday of his mother. No, I hope na yung pag-iingat ng Diyos ay naroon po sa kanyang pamilya. Tawagin ko po si Pastor Cesar and the rest. Pastor, pwede po kayong magdagdag po. Salamat po, Pastor. Good morning to everyone. Amen. Salamat po, Preacher, Missionary Edmond. Shall I call you missionary? Actually, we are all missionaries here. Yan naman po ang katotohanan. And good morning sa lahat.
Good morning, Pastor Mario, Pastor Jake, sa lahat ng mga CBC, MMI outreaches sa buong UAE, Ras Al Khaimah, Sharjah, Pastor Jake, Abu Dhabi, saan pa ba? Sa Al Jazeera. Maraming salamat po at nakasama ko kayo ngayong umagang ito. Also, I would like to greet ang CBC Alain Mission sa pamumuno ni Preacher Edmond Moreno. Congratulations po sa inyong 5th mission anniversary, and sana ay marami pang anniversaries ang inyong i-celebrate. Keep on, umpisa pa lang, i-encourage na natin si Preacher Edmond. Keep on, Missionary Edmond and family. Keep on, members of CBC Alain Mission. Sabi nga, be not weary in well-doing, for ye shall reap if ye faint not. That is your theme. Alam mo, yung team ninyo parang sa pagbati pa lang pwede mo nang isama eh. So yung title ng kanilang theme this year ay pwedeng pambate. Well, your theme is about the law of sowing and reaping. But prior to my preaching, shall we all stand and let us open our Bibles in the book of Galatians, chapter 6. We will be reading verses 6 to 10. Verses 6 to 10 responsibly. As a verse 10, tayo po ay sabay-sabay. Galatians chapter 6, verses 6 to 10. Nandiyan na po kayo? Okay, I'll begin. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Altogether, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Pwede na po kayong umupo. Katulad ng sabi ko, your theme is about the law of sowing and reaping. Okay, my late beloved pastor, nabanggit ni Preacher Edmond, calls this one of the natural laws. Okay, or some says spiritual principle. And do you know that there are certain universal, immutable, and fixed spiritual principles of God? These principles never change, and they exist long time before the laws of Moses were written. No? They are as true today as they were 5,000 years ago. At isa sa mga batas na yan, pwede natin sabihin, God saves all those who place their faith and trust in Christ. Isa yan sa mga universal law, or sasabihin natin spiritual principle. The law of marriage. The law of marriage is one man for one woman for lifetime. Kahit ano pang sabihin ng tao, hindi yan pwedeng baguhin. And people are trying to change that. Kahit nga sa panahon natin ngayon, di ba, ang tao nag-aasawa ng marami. Asawa ngayon, sa isang taon, asawa na naman. Minsan, ang asawa ay lalaki, pero lalaki din ang asawa.
babae, babae din ang asawa. Minsan meron pang isang lalaki at isang babae. No? So, ganyan nila binabago yung law of marriage. Pero kahit ano pa ang sabihin ng tao, hindi yan pwedeng baguhin. Alam nyo ba na bago pa yung Torah o yung batas ni Moses, andyan na yan. Okay? One woman for lifetime sa isang babae. One man for one woman for lifetime. And this law of sowing and reaping is a fixed, immutable, and universal law of God that no one can alter. Kahit pagbalik-baliktarin pa natin ang mundo, hindi ito pwedeng baguhin ng tao. Sowing and reaping, kung titingnan natin talaga, they are agricultural terms. Pagtatanim at pag-aani, sabi sa Tagalog. Ano? At ang isang farmer, kung gusto niya magkaroon ng harvest, he must sow seeds in his field. Otherwise, there will be no harvest. Okay? Kung hindi magtatanim ang magsasaka, hindi siya aani. The kind, quality, and quantity of the harvest depends upon the kind, quality, and quantity of the seed sown. Corn seed will always produce corn. Rice seeds will always produce rice. A strong, healthy seed will produce a good quality crop, and bad seed will produce a bad crop. If the farmer sows plentifully, he can expect a plentiful harvest. But if he sows sparingly, then he will reap sparingly. These principles are true and will never change. And this same principle is expressed in many other forms in different places in Scripture. Alam nyo ba na kadalasan ginagamit yung pagtatanim sa maraming prinsipyo na itinuro ng Panginoon sa Biblia? Okay, makikita nyo sa Job chapter 4 verse 8, even as I have seen that they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Proverbs 22 verse 8, he that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Hosea chapter 8 verse 7. Sinulat ko na yung mga verses para hindi ko nabubuksan dito. For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Nagtanim daw sila ng wind, umani sila ng ano ba yung whirlwind sa Tagalog? Ipo-ipo, no? It hath no stalk, the bud shall yield no meal. If so be it yield, the strangers shall swallow it up. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. In terms of our spiritual lives, this principle is very important. In fact, the strategy of the devil in destroying lives is that of he's trying to convince the people that this principle is not true. No? That we do not reap what we sow, and that we can embrace sin without consequence. Ganyan yung sinasabi o yung inuudyok ni Satan sa maraming tao. No? And even yung mga ibang Kristiyano, binibili nila yan. No? Yung kaisipan na yan. But by experience itself, in all aspects of life, we know that the principle of sowing is reaping is absolutely true. No? We have seen it even in our own lives, na talagang nangyayari kung ano ang iyong aanihin, kung ano ang iyong itatanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya nga, binabanggit doon ng Panginoon in one of our points, mamaya, sabi niya, be not deceived. Okay? Now, what can we see from this principle of sowing and reaping? Ano?
Tandaan natin, sabi ko nga itong batas na ito, bago pa lang, ang batas ni Moses nandoon na yan. Okay? Unang-unang prinsipyo, underlying this principle, is that we shall not reap if we do not sow. Hindi tayo aani kung hindi tayo magtatanim. Tandaan natin po yan, mga kapatid. Ang hindi magtatanim, hindi aani. Sometimes you are thinking that this context is relating to sowing seeds of the Word of God. Parang iniisip soul winning. So, kaya ang sinasabi natin, kung hindi ang magtatanim ng seeds ng salita ng Diyos, hindi makakaani ng kaluluwa. But bear in mind that our context is about well-doing. Okay, pag binasa nyo po, or sowing good works. It doesn't pertain to soul winning. Though I'm not saying that this principle cannot be applied to soul winning. It can. This principle is applicable to all aspects of life, even soul winning. Tandaan po natin yan. And did you know that even unbelievers is governed by this principle as well? Kahit hindi mananampalataya ay pwedeng umani at pagpalain ng Diyos kung siya ay masipag magtanim. Siguradong aani siya. Okay? Kaya lang, ano ang pagkakaiba? Well, magtatagumpay ang hindi mananampalatay sa buhay na ito, pero pag siya ay namatay, sa impyerno pa rin siya pupunta. Kasi ang kaligtasan ay hindi nakabase sa paggawa ng kabutihan. Okay po? Ang tunay na mananampalatay ni Kristo kapag namatay, sa langit sigurado ang punta. Pero hindi dahil sa ginawa niyang kabutihan, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga ng Ephesians chapter 2, di ba? For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Okay? Ito ay regalo ng Diyos. We shall reap. We shall not reap if we do not sow. Well, there are many areas in life according to our context that we could apply this sowing and reaping principle. Okay? Pag binasa nyo po yan, actually it connects from chapter 5 ang ating context ngayon. But let me give you dito sa context na ito na we shall not reap, or sa point na we shall not reap if we do not sow. Sa verse 6, one is in the area of doing good to those faithful teachers of the Word. Sabi po rito, let him that is taught in the Word communicate unto him that teacheth in all good things. Kapag nagtanim ka ng kabutihan sa mga matatapat na manggagawa ng salita ng Diyos, there is no doubt na pagpapalain ka ng Panginoon. Okay? In what ways ba pwede tayong magtanim ng kabutihan sa kanila? Ibig sabihin yung mga teachers, yung tinutukoy dito that is taught in the Word, communicate unto him that teacheth in all good things. Yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, yung mga nagtuturo, it speaks about discipleship relationship. Yung dinidisciple ka ng isang teacher. Tayong mga dinidisciple, ano ang pwedeng kabutihan, ang pwedeng magawa natin sa kanila. At lahat tayo, kahit kaming mga pastors, lahat kami mayroong nag-mentor sa amin. Ano bang ganting kabutihan yung pwede nating magawa sa kanila? Maraming bagay, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pag-aaral sa kanilang mga tinuturo o pakikinig sa kanilang mga tinuturo. Later on kasi magiging tagapagturo ka rin, di ba? At kung hindi ka matapat o ibig sabihin, hindi ka nagtatanim o nagsisikap doon sa kanilang mga tinuturo,
hindi ka rin lalagay sa kanilang katatayuan na ikaw one day ay magiging tagapagturo. So isa yan, no? Maging tapat tayo doon sa kanilang mga tinuturo, sa pakikinig doon sa kanilang mga tinuturo. Ano pa, sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila, no? In terms of providing for their needs, kung tayo pinagpapala ng Panginoon, pwede rin yun, no? Siyempre, sila yung nagpapagal para sa nurturing ng ating kaluluwa. So, anong pwedeng ganti ang maibigay natin sa mga ito? Di ba? Ipagpalain din natin sila pag tayo'y pinagpapala ng Diyos. Maraming paraan para gawan sila ng kabutihan. Pagsuporta sa panalangin at of course, sa ministry na kanilang ginagawa. I was in a position before na ako ay sidekick lang, sama-sama lang. Sama-sama lang. Ano? At later on, yung sidekick ay siya na ngayon ang nangunguna. No? Salamat sa Panginoon. At lagi itong sinasabi sa aking mga kapatiran, sige, sumama kayo sa mga Bible studies, kahit sa aking mga Bible studies. No? At minsan, later on, kayo na yung magli-lead ng Bible study. No? Yun yung sowing mo na gagawin. No? Yung pagsama-sama doon sa mga teachers of the Word. Ano? And later on, you will reap. Ano? Kasi hindi ka naman pwedeng manguna kung hindi ka mag-aaral, di ba? Kung hindi ka matututo doon sa gawain na yon, hindi ka pwedeng manguna. Ano? So in the area of doing good to those faithful teachers of the Word of God. Number 2, sa verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ito naman in the area of personal growth. Okay? We shall not reap if we do not sow in the area of personal growth. At sinong mga Kristiyano ang mabilis mag-mature sa kanilang pananampalataya? Sino po? Hindi bagat silang mga lumalakad sa Espiritu at hindi sila mga makamundo, sinasabi rito. You know, may isang kwento ng isang bagong save. Nag-uusap sila ng kanyang kapatiran, ng kanyang kapwa believer. Sabi niya, magmula nang ako ay maligtas sa biyaya ng Panginoon, sabi niya, parang palagi nang merong dalawang asong nagbabangayan sa aking kaloob-looban. Sabi niya sa aking sarili. Lagi silang nag-aaway, sabi niya doon, no? Sa kanyang kwento. Well, tanong nung kausap niya, sino yung nananalo? Sabi niya gano'n. Well, kung sino yung madalas kong pakainin. Kasi yung isa daw aso ay asong puti at yung isa ay asong itim. Ano? Sabi nga, kung sino yung aking madalas pakainin, yun yung nananalo. No? Well, taniman mo ng taniman ang spiritual side ng yung buhay at aani ka ng maturity. Diba? But taniman mo ng taniman ang sarili mo ng kamunduhan o kalaswaan o kasalanan, aani ka ng kasalanan. Okay? So in the area of personal growth, no, we should sow, no, sa ating sarili ng mga spiritual na bagay. You know, kaya nga yung mga ibang tao nagiging worldly dahil worldly palagi yung kanilang mga kasama, worldly yung kanilang mga ginagawa, so hindi na nagiging spiritual. So in the area of personal growth. Sa verse 10, sinasabi rito, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay.
in the area of our relationship with men. No? Especially to the believers of God. Kaya sabi niya, especially to the household of faith. Mahal daw ng Panginoon ang mga taong merong mabubuting kalooban. Tama ba yan? Totoo po yun. And that is one of the areas of Christian life that we should excel. Because of all the people in the world, the Christians should be the most kind people. Amen? Dapat tayo po yung pinakamababait. No? Kaya lang ang problema, ayaw ng ibang Kristiyano na maging mabait. Bakit? Kasi madali daw kunin ng Panginoon. Kaya sabi niya, ayaw ko pang mamatay. But let us sow, good seeds to our fellow men, especially to the household of faith. In that area, ay dapat yan consistent sa buhay ng isang totoong Kristiyano. Sabi ko nga, kung merong pinakamababait na tao sa buong mundo, ay ang mga Kristiyano. At lalo tigit yung mga nagdadala ng salita ng Panginoon, tayong mga pastors and preachers of the Word of God. Diba? Kasi itinuturo natin, dapat ipinamumuhay din natin. Okay? So, we shall not reap if we do not sow. Okay? Hindi po tayo aani kung hindi po tayo magtatanim. Okay? So, what else? Ano pa yung makikita natin dito sa principle na ito o sa spiritual principle na ito ng Panginoon? Sabi po sa verse 7, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." That the design of God in sowing and reaping is unalterable, or meaning immutable, or irreversible, or permanent, or unchangeable. Yun po ang ibig sabihin ng unalterable. The design of God in sowing and reaping is unalterable. Ang tao gustong baguhin ang prinsipyong ito ng Diyos. Sabi ko nga, si Satan, lagi niyang pinipilit sa tao na ito ay hindi totoo. Napakagaling niyang paniwalain tayo na hindi tayo paparusahan pag gumawa tayo ng kasalanan. Ang kanyang inaalok palagi sa atin ay yung kasarapan sa paggawa ng kasalanan. Yung enjoyment ng ating flesh. Okay? Sa gagawing kasalanan. Well, sabi ng Biblia, "Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death." Totoo po yan. Ang kasalanan, okay, o ang pita ng laman, pag ito'y nagbunga o pinaglihi, nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, pag ito ay natapos, nagbubunga ng separation sa Panginoong Diyos. Always. Hindi pwedeng merong titingnan ng Diyos at sasabihin niya, okay, exempted ka, Preacher Edmond. Hindi. Walang exempted dito, mga kapatid. Pag gumawa tayo ng kasalanan, papaluin tayo ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi niya, wag kayong madaya, sapagkat ang Diyos ay hindi natin pwedeng lokohin. Sabi ko nga, people are trying to change this principle. Alam nyo ba na maraming tao ang naniniwala when it comes to sowing and reaping na pwede kang yumaman kahit ikaw ay tamad, kahit ikaw ay hindi nagtatrabaho o nagpupursige sa iyong buhay. Maraming tao ang naniniwala niyan ngayon sa ating panahon, di ba? Yung tinatawag na easy to get rich scheme. Wala kang gagawin, magpa-member ka lang. Kikita ka.
Member lang, wala kang gagawin. Ano? Kikita ka. Ano? Kaya nga, kahit ano pang sabihin nila, yung pyramid scheme, that is from the devil. Tandaan nyo po yan. Kasi ang itinuturo po noon ay easy to get rich scheme. No? Usong-uso yan sa mundo ngayon. Yung pyramid schemes na yan. Pati nga mga Baptist naniniwala dyan eh. Huwag kayong maniwala, kapatid. No? Sa buhay na ito, okay, dapat tayong magpursige, dapat tayong magtrabaho para tayo ay magkaroon ng mga pagpapala na nanggagaling sa Diyos. You know? Yung mga social influencers, no, di ba? They lie just to get likes and supports. Para saan? No? To get paid. Di ba? Para yumaman, para magkaroon ng kita. Okay? Yung bang mga yon ay nagpupursige? Ano? Kaya nga maraming tao ngayon. Maraming tao, baka last time na years ago, meron akong nakita, pati pastor gusto na mag-vlog eh. para magkaroon ng kita. Meron naman ayaw magtanim, no? Meron nga silang sinasabi sa mga churches, hindi yung easy to get rich scheme, kundi easy to get members scheme. Sabi nung isang pastor, I don't know kung gaano katotoo yun, namimingwit sa aquarium ng iba. Hindi po tama yon, no? Hindi po naman talaga tama yon. Kasi kung gusto natin magkaroon ng mga miyembro sa ating mga congregations, we should win souls. Dapat tayong mag-aakay ng kaluluwa. Dapat tayong magpursigi sa pag-aakay ng kaluluwa. There is no such thing as easy to get members scheme. Hindi ka naghihirap, gusto mo dumami ang iyong members sa simbahan. Hindi ka nagso-soul winning. Well, let me tell you, this principle of sowing and reaping is unalterable. Hindi po yan mababago. Ano? Hindi mo ito pwedeng baguhin. Why? Because binabantayan ito ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi mo siya pwedeng lukohin. Pag hindi ka nagtanim, okay, hindi ka aani. Okay? At pag nagtanim ka ng masamang seed, aani ka ng masamang crop. Diba? For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So this design of God in sowing and reaping is unalterable. Malapit na po tayong matapos. Number 3, yung pangatlo. No, kilala nila ako pangatlo lang ako eh. Okay, sa verse 9, yung inyong text. Sabi rito, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. That to fulfill the law of sowing and reaping, there are certain Christian virtues required. Mga Christian virtues ang kailangan para ma-fulfill yung law of sowing and reaping. Kasi yung sowing and reaping is sowing and reaping. Magtatanim ka para ikaw ay umani, hindi lang puro tanim. Yung magsasaka, mabubuhay ba yan kung puro lang siya ng tanim ng tanim? 'Di ba? Meron ding oras o time na siya ay aani. Kasi anong kakainin niya? Ano ang ipagbibili niya para magkaroon siya ng mga pangangailangan niya kung hindi siya aani? So, but to fulfill, okay, the task of sowing and reaping, kailangang mga serious Christian virtues ang makikita natin. Sa Biblia, napakarami niyan, no? Unang-unang Christian virtue na dapat naroroon para ma-fulfill yung task na ito, yung sowing and reaping, is faith.
James chapter 5. No? James chapter 5, verse 7, Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman. Farmer po yun, no? Pag sinabing husbandman, yun yung farmer. Waited for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. Yung early and latter rain, ano po ang inilalarawan yan? Well, who gives the rain? Who gives the early and latter rain? Hindi ba ka ang Diyos? Amen. God. Who hinders the rain? God. No? Siya pa rin. No? I remember sa time ni Elijah, for 3.5 years, hindi umulan. Hinadlangan ng Panginoong Diyos na umulan. I remember also when he said, sa isang part ng scripture, I believe in Malachi, and I will rebuke the devourer for your sakes. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. No. Bakit faith? Because we have faith in God, okay, that if we sow and we faint not, we shall reap in due time. You know? And ando doon yung pananampalataya na ang Diyos papangalagaan yung ating mga pananim, no? When we speak of this seeds sa spiritual side, yung mga mini-minister natin in due time, no? Ano bang nangyayari? Kaagad-agad ba pag yan ay na-witnessan mo, magiging member na ba kaagad? Hindi pa, di ba? Tataniman mo ng napakaraming seed. Minsan nga inaabot ng 7 years. Biro mo, 7 years, saka lang siya nag-decide na siya ay magpabaptize. Gaano katagal yun? But, sabi niya, faint not. And we have faith in God na one day, this fellow, this brother, will decide. But we should not lose faith in ministering to them. You know, yung early and latter rain, balik ako doon, noong araw, wala pa po yung mga irrigations, kasi meron din akong konting knowledge about farming. Kasi ang mga ninuno ko ay mga farmers, lolo ko, tatay ko, mga farmers sila lahat. May mga taniman na walang irrigation. Okay? Umaasa lang sila, sabi nila sahod ulan. Kayong mga Tagalog na mga farmers, alam nyo yan. Sahod ulan ang tawag po doon. Hinihintay lang po yung panahon ng tag-ulan. Ang problema sa Pilipinas, lahat ng buwan umuulan na. Nagbago na kasi yung panahon. Kaya, well, gawa rin ng tao. Pero hinihintay nila yung early rain. Bakit? Kasi ititil nila yung land, kukultivate nila yung land during early rain, no? Para iayos nila. Kasi pagkatapos ng ang lupa ay maani, yung mga pananim, dadaan yung mga tag-init dyan, no? So, bitak-bitak yung lupa, matitigas yung lupa. They need early rain. They need God to produce rain. Diba? Yun yung early rain. Kaya yung faith doon, kung titingnan natin yung idea. And then, ang pananim, sabi nila, lalo na yung palay, okay, tumubo na siya after ng early rain. Hindi magtutuloy-tuloy yan, nagaganda yung kanyang grain pag walang tubig ulit. Yun naman yung latter rain. Yung latter rain naman ang kanyang inaasahan para magkaroon ng matatabang palay. Okay? Paano kung hindi magpadala ang Diyos ng ulan? Di ba?
di kawawa ang kanilang mga pananim. I believe in the Old Testament, I believe in the early days, that is how they do their farming. So, to fulfill or to complete the sowing and reaping, we have to have faith. Pananampalataya sa Diyos. That is very important, no? Ano pa po? Yung patience, kasi sinasabi dito, yung sa James, yung binasa ko kanina, yung patience, di ba? Ano patience for what? No? In sowing. Ano? Patience in sowing. In the area of soul winning, tanim ng tanim. Tanim ng tanim. Ano? You do not expect a person to get saved in one just preaching or in just one witnessing. No? Sabi ko nga, inaabot minsan ng taon. Pero binibisita mo siya dapat palagi. No? Continuous yung Bible study every week or kung sabihin mo kung gusto niya kahit every other day. But patience. Patience in sowing and waiting for the precious fruit. There was a time, yung unang Bible study namin sa Abu Dhabi, yung nagumpisa yung Lighthouse Baptist Church, Pastor Mario. I don't know if you know yung first deacon ng Lighthouse Baptist Church, si Deacon Bob Orquiola. Namatay na po yun. Asawa niya po si Sister Lailani. Kung kilala niyo si RL Orquiola, yung isa sa mga members ni Pastor Marlon na ngayon sila member. Okay? Ang unang-unang Bible study namin doon ay yung kanilang tahanan, yung kanilang family. Nung unang punta doon, talagang lahat makikita mo doon. Ribulto, alak, lahat ando doon. So, patience. Sowing, and sowing, hanggang unti-unting natatanggal ng isa-isa. Hanggang nakikita mo, wala na sa eskaparate nila yung yung sikat na alak? Johnny Walker. Nando doon. Hanggang sa na-save na sila, hanggang sa nagpabaptize na rin sila. Pero it takes time. Hindi ganun kabilis, mga kapatid. So, patience. And also, in this task, yung serious virtue of hard work. Yung hard work, di ba? Ang tamad, sabi, ay huwag pakainin. Sabi ng Biblia, in the sweat of thy face, thou shalt eat bread. O, di ba? Kasama yan sa curse, sa Garden of Eden. Alam nyo ba na kung sana hindi nagkasala si Adam and Eve, ay hindi na tayo magtatrabaho? Sa buong buhay natin, napakasarap siguro, Kaya lang, because of the curse, sabi ng Panginoon, in the sweat of thy face, thou shalt eat bread. Ibig sabihin, we should work and hard work pagdating po sa gawain ng Panginoon. Psalm 126, sabi po rito, sa verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Alam nyo ba na yung kinanta natin kanina, yung song na, bringing in the sheaves? Ito yung inspiration ng that song. Itong Psalm 126. Okay?
hard work, no? Kailangan talaga, no? Sa pagtatanim ay kailangan ng kasipagan, no? At talagang pagpupursige, ano? Okay? Ano pa po? Sabi po rito sa inyong text, if we faint not, no? Nangangailangan ng consistency or diligence in sowing and reaping. Okay? Sabi nga, don't lose heart. Yun ang ibig sabihin nung, if we faint not. If we don't lose heart, we shall reap. No? So there has to be yung consistency or diligence in doing this. You know? Hindi yung pag nagtanim ka, and then hindi ka na ulit magtatanim. No? So hindi po pwede yun. No? Kaya nga hindi pwede, parang sakit ng tiyan. Sabi ko, no? Ano ba yung sakit ng tiyan? Minsan-minsan lang dumarating. O pag gusto mo lang, doon ka lang magsusowing o magtatanim. No? There has to be yung consistency sa trabahong ito. Otherwise, hindi tayo aani. We shall not reap. And most especially yung love, pag-ibig. A serious Christian virtue of love. Pag-ibig sa ating ginagawa ay napaka-importanting elemento even in soul winning. You do it because you love those souls who are lost. Ano? Especially yung ating mga mahal sa buhay. 'Di ba? Mahal natin sila kaya gusto natin silang madala sa Panginoon. No? Pero hindi lamang klase ng pagmamahal na ayaw ko na kasi ayaw nyo naman mag-response sa aking pagtatanim. Hindi po. Nangangailangan ng faith. Darating din yan. Patience sa paghihintay. Consistency in doing this. Hard work in doing this. Kaya nga, doon yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Did you know that to witness a person or to Bible study a person in parang doon sa habang hindi pa siya nasisave ay napakaraming tawag nito, napakaraming verses ang iyong gagamitin, napakaraming context ang iyong gagamitin. Ano? Siguro meron akong Bible study na umaabot siguro sa almost sabihin natin 30 to 50, salvation lang ang topic, para lang sa salvation. Biro mo yun. Pero kasi ang style ko sa pagsusolwin, sa pagba-Bible study is hanggat hindi ko nakikita yung fruit, salvation pa rin. Salvation pa rin. So napakaraming verses sa Biblia ang ginagamit. Hindi lang Romans Road. Kala nyo ba Romans Road? Yung iba ginagamit Romans Road. After this, baptism na agad. Nakasama ako sa isang missions conference. Pinalabas kami. Ginamit nung isa yung Romans Road. Gusto niya na, save ka na, magpabaptize ka na. Ganun ba yung kadali? Parang, hindi po, no? Sabi ko nga, iba't ibang kaparaanan in presenting the gospel of salvation. Napakarami. Pero paano kung tumigil tayo? Ang dami ko nang ginamit. Ano kaya ang susunod kong gagamitin? Minsan ganyan tayo, di ba? Pastor, nagamit ko na yung John 3:16, Romans Road nga, nagamit ko na yung about sa buhay, James chapter 4, ang dami, nagamit na. Yung I ams ng Panginoong Jesucristo, I am the bread
of life. I am the fountain of life. Nagamit mo na. I am the way, the truth, and the life. Nagamit mo na lahat yan. I am the door. Nagamit mo na lahat yan. Acts chapter 4 verse 12, Ephesians 2, 8 and 9, nagamit mo na lahat. Wala pa rin. But you love that soul. So you keep on studying para ano kaya yung susunod kong gagamitin sa kanya. Hindi yan natatapos. Ano? Kahit minsan nga sa Book of Psalms, ginagamit natin, sa Old Testament, ginagamit natin lahat ng yan. No? Ginagamit natin. Why? Because we love that soul. Kailang, mahal natin yung kaluluwa na yun. And that is a very serious virtue na dapat gamitin natin. No? O gawin natin para later on makaani tayo ng kaluluwa. So, to fulfill the law of sowing and reaping, there are serious Christian virtues required, such as faith, patience, hard work, consistency or diligence, love. No, kailangan po yun. That's why CBC Al-Ain Mission and to all brethren from other churches who are represented here today, keep on sowing good seeds, no, until you see the fruit. Hanggat hindi mo nakikita yung bunga, hanggat hindi mo nakikita na you are ready to reap, no, keep on. Do not faint or don't lose heart. For in due season, ye shall reap if we faint not. And for those people who are without Christ in their lives this morning, this law, this unchangeable law of sowing and reaping applies to you as well. If you continue to live only for yourself and feed your life with lust, pleasure, and materialism, you will reap the reward of God's judgment. If you continue to sow the seeds of unbelief and rejection of Christ, a wrathful God will meet you in eternity. Yet God promises you today that if you will sow the initial seed of belief in Jesus Christ as your Lord and Savior, He will save you. The question is, have you trusted Christ? Only Christ can save you from your sins and give you eternal life. I urge you to sow the seed of Christ into your life by faith, and you will reap the harvest of eternal life. Once again, brethren, and to all the people who are here today, don't faint or lose heart, sapagkat in due season, we shall reap if we faint not. Tayo po ay tumayo. Mananalangin lang ako ng konti, and I will give the floor, the pulpit to Preacher Edmond. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa anibersaryo ng CBC Al-Ain Mission. Salamat po, Panginoon, una sa lahat sa manggagawa mo na tinawag dito po sa lugar na ito. Si Preacher Edmond at ang kanyang family. Salamat po sa kanilang buhay. At lagi ko pong idinadalangin na sana po ay magpatuloy sila sa iyong gawain. At katulad ng kanilang theme ngayon, na maging patient sila, O Panginoon, sa pagtatanim ng mga seeds, ng mga good seeds, para one day sila din po ay aani
ng maraming bagay, ng maraming kaluluwa sa kanilang buhay. Thank you also for the members of the mission. Continue to bless their lives at nawa ay patuloy pa nila pong suportahan ang gawain ito. That they will not lose hope, that they will continue to plant seeds, for in due season they shall reap if they faint not. Ganon din, I am praying sa lahat ng mga kapatiran who are represented here sa mga iba't ibang missions, outreaches, and churches. Pagpalain mo kaming lahat, O Panginoon. This task of sowing and reaping ay hindi po matatapos. Ito pong task na ito ay walang katapusan. That's why, tulungan mo kami, O Panginoon, na maging tapat to complete this task. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa iyo sa gawain ito. Hindi ko alam kung paano po kumilos ang Panginoon sa inyong mga buhay, but while every heads are bows and eyes are closed, while the music is being played continuously, I would like to ask Preacher Edmond to come forward to continue the invitation. Salamat po, Pastor, sa inyong mensahe. As we continue to pray, I would like to call yung ating po mga bisita. Ushers, pwede niyo pong samahan dito po sa harap yung ating mga bisita. Huwag po kayo maya, we will pray for you. So na sana po ay naintindihan po ninyo yung mensahe. The message is very clear. No, sa ating mga bisita, yung pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos sa ating tagapagligtas. By faith, diyan po tayo makakilala sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Ayaw po nating humarap tayo to our visitors. Doon po sa tinatawag na wrath of God because of living in sin. Ayaw po ng Panginoon yun. To our visitors, please come forward. Huwag po kayong mahiya. And I will pray for you that you will be able to understand kung paano po kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Salamat po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Habang nakayuko ang lahat, nakabit ang mga mata, and as I pray for the visitors this morning, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pagkilos sa buhay po ng mga bisitang ito, Panginoon. Lord, wala pong imposible, Lord, sa inyo, Panginoon. Nothing impossible with you. As you gave us, Lord God, the truth in the Bible, even us, the Christians, even po nung unang panahon, Lord God, hindi po namin alam ang katotohanan na meron pong buhay na walang hanggan sa langit, kasama po kayo, O Diyos. Only to the Lord Jesus Christ, Panginoon, I pray for the visitors, O Lord God, that in their lives, they understand, Panginoon, na ang buhay, katotohanan, daan, is only through our Lord Jesus Christ. Hindi po mabuting gawa na sinabi po ng aming speaker. Good works will never bring you to heaven. Good works ay bunga ng iyong kaligtasan, kaya tayo po ay gagawa para mabigyan po natin ng glory ang ating Panginoong Jesus. I pray, O Lord God, sa mga bisita nito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, there is no such thing as an accident. Wala po pang aksidente, Panginoon Diyos. They are here for a reason, the purpose of salvation. I pray, O God, sa iyo pong pagkilos po, Panginoon, sa buhay po nila. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Lord, I am giving the challenge, Panginoon, just for the brethren, Panginoon. You are saved today. Tayo ay ligtas, tayo ay Kristiyano. We are claiming that we are living for Christ. As the theme, sabi na po ng ating theme, be not weary in well-doing, we shall reap if we faint not.
The message is very clear. Ang sabi po ng mensahe, hindi dapat tayo mapapagod. Hindi tayo dapat magiging tamad na Kristiyano. Dahil ang pagtatanim patuloy po yan. At ang sabi ng Panginoon sa atin, just keep going and let the Lord do His work in such perfect time. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon, His timing is perfect for us to give us what? Expected end. Yun po yung plano ng Diyos sa atin. Panginoon, tulungan niyo po kami to understand your words today. Lord, we thank you, Lord God, for your such wonderful message today, Panginoon Diyos, na kayo po'y gumamit ng iyong lingkod to deliver your message to us, to remind us, O God, for those Christians, keep going. Wala pong madali sa buhay ng isang Kristiyano. We must keep going. We cannot sow. We cannot reap if we will not sow. Wala pong pag-ani kung wala pong pagtanim. Salamat po, O Diyos, sa inyong dakilang mensahe ngayon. Lord, thank you for your words today. I pray, O God, sa inyong pong patuloy na pagkilos, Panginoon Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Lord, wala pong talo, Panginoon Diyos. There's no such thing as waste in our lives if we will spend our time, commitment, focus, life in heart in you, O Lord. Sa inyo lang, Panginoon. You will never fail us, the Bible says. You will never forsake us. Kasama niyo kami palagi, Panginoon. Salamat po, O Diyos. We are not worthy, but here you are. You are faithful enough, more than what we can expect. Salamat, Panginoon. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo. At kami din po, O Diyos, ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin, Panginoon. There's so many times in our lives, even though we are Christians for so many years, Panginoon, marami pa rin kaming pagkukulang, Lord, sa inyo. Sometimes we do it kasi, Lord, nasabi namin sa aming sarili, minsan, Lord, para bang pagod na kami. We should not be weary, Panginoon. Help us, O God, to understand your words, to put it in our heart, to live by it day by day. Mabuhay po kami araw-araw sa iyong salita. Wala po kami bibitawan kundi pananalig po namin sa inyo. Our faith. Dahil yun po yung susi, Panginoon Diyos, para kami po lumago palagi bilang mga Kristiyano. At kami din, Panginoon Diyos, ay humihingi ng gabay sa inyo sa araw-araw. Bless each congregation, O God, na narito, ang Ras Al Khaimah, ang Sharjah, ang Al Jazeera, Abu Dhabi, ganyan po ang mga kapatiran sa Al-Ain. Ang Aling Baptist Church, Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, for having a fellowship with His brethren, Panginoon Diyos. I pray that we will be an encouragement to each and every one of us. Ganyan po sa mga kapatiran, Panginoon Diyos, nasa ibang bansa, ang Kuwait, ang Switzerland, Panginoon Diyos. Ganyan po ang Pilipinas. I pray, Panginoon Diyos, to help our pastors na huwag po silang mapagod, Panginoon, sa amin. Guiding us, teaching us, Panginoon Diyos, on how kami magpapatuloy, Panginoon, bilang mga Kristiyano. Salamat na muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong paggawa sa buhay namin. Ito'y aming ibinabalik po sa inyo, O Diyos, sa matabi sa pangalan ng Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen at Amen. Tayo po ay pwede na pumaupo. And I would like to call the ushers, I would like the preachers, please, paki-assist po yung ating po mga bisita. Tawagin ko na po ay Brother Albert, please. Preacher Conrad. Ladies, pwede po natin. Samahan po natin yung ating mga bisita to share the gospel. No, at tawagin ko po yung ating mga alin brethren na to come forward. Tayo po ay may bibigay po sa ating speaker today. Okay, tawagin ko po ang ating pastor, Pastor Cesar. At yung kanya pong may bahay, ma'am, si ma'am. Ito pa, sir. Diyan na kayo, diyan na kayo. Tayo muna kayo sa picture mo. Huwag kayo sa balas niya, baka hulubog ang bangka. Huwag kayo may pastor, lagi nakikita yung dito. Ate Jade, pakuha ka ng mga Ate Jade. Ate
Jet. Okay, sige ate. Ate, si may sister. Kuya Jet. Jet. Okay, salamat po. Masan po? Huwag muna kayo magpapasok. Salamat po sa message. As we give our certificate of recognition for our speaker this morning, Pastor Cesar M. De Los Santos, Alim Baptist Church, Alain UAE, in sincere appreciation for your support and presence of our guest speaker to our 5th Thanksgiving Foundation Anniversary and 5th Global Mission Convention, with theme, Be not weary in well-doing, we shall reap if we faint not. Galatians chapter 6, verse 9, King James Version Bible. Given this 15th of June, 2025, at Christian Baptist Church Ministries and Missions International, Alain Mission Outreach, United Arab Emirates. Pastor, maraming salamat po, Pastor. Ayun po yung mensahe, Pastor. Thank you po. Thank you. Ito, papasal na lang ang regalo po siya. Amen. Salamat. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat po. Sister. Bali, bali. Salamat po, Pastor Cesar. At ay ko rin po si Pastor Mario, Pastor. And Pastor Jake. Pastor Jake, inyong family din. Sama niyo po. Buong family. Elijah and Elisha. Kasama ko sa Derminard. Mamaya, kahit na ako sa dito. Ito yung asawa niya. Tawagin ko po yung Alain brethren, please, for a picture taking here. Parang na tayo para ano, yung iba sa likod. Oo. Kung kaya kayo ano. Sorry, di ba? Kasya. Kayo mo. Okay, ngayon po ay tawagin ko po yung mga congregation, no, each congregation for a picture taking, no, together with our speaker. Unahin ko na po yung Abu Dhabi Brethren. Pastor Cesar, balik po kayo, Pastor. Ma'am.
Okay, the picture taking po ng congregation with our speaker. Unahin ko po yung Abu Dhabi outreach. Nandun na si Solvin. Bigyan mo na sa... Okay, Abu Dhabi, brethren, please. Ayan, no? Kita kayo, Pastor. Aalisin pa natin to? Nakaharang? Nakaharang? Hindi naman. Nakaharang? Okay lang. Tingin ko tanggalin na natin. Okay, ngayon po tawagin ko po ang Rasal Kaima. Rasal Kaima? Okay, Rasal Kaima po, one picture po sa ating speaker. Halika dito kayo. Baka hindi yung kasi dito, ha? Mga bata, di ba? I will count. Thank you po. Thank you, Jen. Lilipat na ito. Video mo lang kasi picture. Okay, tawagin ko po ang Sharjah. Okay. Sharjah po. Ha? Panghuli sila. Sama tayo. Okay, harapan yung mga bata o dito.